Mainam na pag-iral sa ating lahat. Paano nga ba itinuturo sa 3B3, bida, bibo, at bonggang paraan ang mapanuring pakikinig gamit ang paghihinuha? Yan ang ating aalamin. Batay sa prinsipyong layunin, pagsasanay, gawain o LPG, ang ating paksa ngayong araw ay mapanuring pakikinig gamit ang paghihinuha. Layunin ko sa B3 ang una, nauunawaan ang kanta sa paghihinuha. Ikalawa, nagagamit ang paghihinuha bilang daluyan ng mapanuring pakikinig. Ikatlo, nakabubuo ng iba't ibang anyo ng paghihinuha gamit ang bibo at bonggang pamamaraan sa pagtuturo. At upang matamo ang nabanggit na kasanayan, matutunghayan ninyo ang imbang estratehiya na tatawagin nating Weshkwelahan, biyaheng tungo sa kaalamang pinakikinggan. Halina, sumama kayo sa akin at saksihan ang aktwal na pakitang turo at pansinin kung paano makikita ang ugnayan, layunin at pagsasanay. Ako ang inyong virtual DJ o dalubgurong jockey ngayong araw na to. At hahamunin ko ang inyong matalino at mapanuring pakikinig sa pamamagitan ng paghihinuha. Simulan natin ang talakhayang iinog sa tinig at tunog. Pakinggang maigi ang kantalastas nang masagot natin ang mga tanong pagkatapos. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Pagpapanat ng buto, todo-todong pagkakayod. Dahil pag may tinanim, tiyak na mayanihin. Magtanim ay bibiro, maghapong nakayupo. At ang pagbangon natin ang gigising sa mundo. Babangon tayo, susulong tayo. Dahil ang pagbangon natin ito ang gigising sa pangarap mo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Sagutin natin ang unang tanong. Nasa anong oras kaya nagaganap ang kantalastas? May tunog na tilaok ng manok? Umaga? Magaling! Saan kaya ang lunan o lugar ng kantalastas na napakinggan? May tunog na pagkayod sa lupa na tila nag-aararo kaya ang sagot mo ay kabukiran? Tumpak! Huling tanong. Mula sa mga linya na paulit-ulit binigyang diin, babangon, susulong, ang pagbangon ang gigising sa mundo, atin na ngayong tumbukin. Ano kayang produktong nakagigising ang ibinibida sa kantalastas? Kape? Magaling! Sa paghantong mo sa pagsagot ng mga tanong, alam mo bang ang iyong ginawa ay mapanuring pakikinig at ito ay sa pamamagitan ng paghihinuha? Tatalakayin natin ang konsepto ng paghihinuha gamit ang salitang kanta. Kaparaanan, nilalaman, tatatak na ideya. Ang paghihinuha o inference sa Ingles ay pagbuo ng matalinong palagay sa tulong ng mga mapananaligang mga batayan o ebidensya.
Kadalasang kinalilituhan ang pagkakaiba ng hula o guess sa Ingles at paghihinuha. Subalit tatandaan, ang panghuhula ay paunang pagbibigay ng palagay na kadalasang walang batayan. Samantalang ang paghihinuha ay pagbuo ng palagay gamit ang mga patunay. Sa makatuwid, ang mahalagang formula, ang palagay na maaaring bunsod o mula sa dati nating kaalaman at ebidensya na masusuri natin sa materyales na gamit sa paghihinuha. Nagagawa nating maghinuha sa 3 kaparaanan. Una, sa pagtingin sa larawan. Naghihinuha tayo batay sa ating nakikitang imahe maging sa ating paligid. Sige nga, tingnan mo ang iyong nanay. Anong mahihinuha mong mood niya mula sa ekspresyon ng kanyang muka? Anong mahihinuha mo kapag nagsisimulang kumulimlim, sinasayaw ng hangin ng mga puno, at nagsisimulang magbukas ng payong ang mga tao sa labas? Naghihinuha tayo batay sa nababasa nating mga salita at pangungusap na kadalasang gawain sa pagbasa. Halimbawa, anong mahihinuha mo kung ang unang bungad sa iyo sa newsfeed ay mga paskil o pahayag na naramdaman nyo? Ang lakas ng yanig. Ingat tayong lahat. Maging sa pakikinig na tuon ng ating talakayan, naghihinuha tayo. Anong mahihinuha mo? Anong mahihinuha mo? Anong mahihinuha mo? Sa mapanuring pakikinig gamit ang paghihinuha, 2 K ang magkaagapay at ideya na dapat tumatak sa atin. Ang kasanayan o husay natin sa pagsisiyasat mula sa nakita, nabasa at nadinig. At karanasan na mula sa mga dati nating danas na makakatuwang sa paghantong sa isang tiyak at matalinong paghihinuha. O, huwag kalimutan ang kanta sa paghihinuha. Magpatuloy tayo sa biyaheng tungo sa kaalamang pinakikinggan. Sine Moji. Pakinggan ang mga tanyag na linya mula sa piling-pelikulang Pilipino at tukuyin ang angkop na damdamin na mahihinuha mula rito. Itipa sa chat box ang angkop na emoji. Sana kahit minsan, binigyan mo na halaga lahat ng paghihirap ko sa inyo, lahat ng sakripisyo ko sa inyo. Sana, tuwing umiinom ka ng alak, habang hinihitit mo ang sigarilyo mo, habang nilulustay mo yung mga perang pinadala ko, sana maisip mo rin kung ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin para lang makapagpadala ako ng malaking pera dito. Sana, habang nakahiga ka dyan sa kutsyon mo, natutulog, maisip mo rin kung ilang taong kong tiniis ang matulog mag-isa habang nangungulila ako sa yakap ng mga mahal ko. Sana maisip mo kahit konti kung gaano kasakit sa akin na mag-alaga ng mga batang hindi ko kaano-ano. Samantalang kayo mga anak ko, hindi ko man lang kayo maalagaan. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa isang ina? Tama nga kaya ang iyong hinuha? Ang sagot, tama ka. Susunod. Bulag! Sa halip na nandito tayo ngayon mga nakaupo, nandun sana tayo sa labas nangangalap ng armas. Humuhukay ng trinsyera, tinuturuan ng ating mga kababayan para lumaban. Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Yan na ba talaga ang iyong sagot? Tama nga kaya ang iyong hinuha? Sagot? Tumpak! Susunod. Pupunta dito? Opo, andyan na nga, tumawag na, no? Siya yung kausap ko kanina, nasa airport, sinurpresa niya ako. Pupunta na po siya dito bukas. Saan kayo magde-date? Papakainin ka niya? Hindi,
pwede ba, Sir Steve, mag-ano tayo ng welcome party sa Diyos kanya? ko, ha? Sige na, please. Papakainin yung gwapong yan? Well, actually, it's against company policy, pero dahil cute. Sige, mag-treat ako. Hey, thank you, Sir Steve! Hey! Mabuhay si Cheryl! Mabuhay! Mabuhay si Adonis! Mabuhay! Mamatay si Steve! Pati-pati ako niya, ha? Anong hinuha mo? Tama nga kaya? Sagot? Mahusay. Huli. Lola, hindi ko ba siya nililito? Sino? Ang Diyos po. Nalilito saan? Pagsabay-sabay po nagdarasal ang mga tao. Tapos, iba-iba pa po ang mga hinihingi natin. Lahat po ba tayo naririnig niya? Kahit yung hindi binibigkas ng ating bibig at yung mga lihim na idinadaing ng ating mga puso, natitinig niya yun. Kunwari, ikaw. Alam ko, paglabas natin dito sa simbahan mamaya, diba? Gusto mo ibili kita ng lobo? Diba? Po? Paano niyo po nalaman? Kasi mahal kita eh. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko kung anong nakapagpapasaya sa'yo. Ganyan din ang Diyos. Alam niya kung anong nakapagpapasaya sa atin. Dahil mahal niya tayo. Kahit na nga, bibigay na sa akin? Kung ito ay makakabuti sa'yo. Pero kung hindi, bakit niya ibibigay? Anong hinuha mo? Sagot? Magaling! Pagbati, mga mag-aaral. Gustong tiyakin ng inyong DJ na lubos ang inyong pag-unawa sa paghihinuha. Sabay-sabay tayong makinig sa MMK. Mahihinuha mo kaya? Ang isa na namang kwentong makukuha mo kaya? Hinuha Challenge Home Tour Edition. Manalo ng 5 pisong load sa GCash sa pagkasa sa hamon ng hinuha. I-comment ang sagot at mag-antabay sa ia-anunsyong nagwagi pagkatapos. Sumilip sa labas, masdan ang kalangitan at magbigay hinuha sa lagay ng panahon ngayong araw. I-comment ang sagot. Magtungo sa alinmang panig ng tahanan. Masdan ang kapatid o magulang at magbigay hinuha sa kanilang pinagkakaabalahan. Sundin ang gabay at i-comment ang sagot. Naririto ang mga tanong na mahalagang masagot natin pagkatapos. Saang lugar nagtungo si Paulo? Anong okasyon ang maaari pang daluhan ni Paulo sa hinaharap? Aling braso ang nabali at naapektuhan ng aksidenteng nangyari kay Paulo? Tukuyin ang kaugnayan ni Paulo kay LJ. Sabay-sabay tayong maghinuha sa damdamin ni LJ dito sa MMK. Mahihinuha mo kaya?
Dear DJ MMK, sabik na sabik pa si Paolo sa pagkakwento. Sa wakas raw, matitikman niyang muli ang strawberry taho. Mararamdaman ng lamig ng paligid kahit patirik ang araw o tanghali. At kahit na hindi ko siya masasamahan dahil kailangan kong unahin ang aking tinatrabahong thesis, uuwian naman raw niya ako ng paborito kong lengua di gato at strawberry jam. Nagpaalam siya sa akin ng araw na yon dahil di umano sa baby shower ng panganay ng kanyang matalik na kaibigan. Nangako siya sa akin na maya't maya ay magmemensahe siya. Pero naghintay ako ng naghintay at wala naman akong natanggap. 5 araw pagkabalik niya mula sa biyahe, napansin kong ang isa niyang braso ay nakabalot na ng benda. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Ang sagot niya, aksidente raw siyang nawala ng balanse at nadaganan ito. Biniro ko pa nga siya. Hindi mo na ako naalala? Hindi ka man lang nagmensahe miski isang beses? Ang pagdadahilan niya, tuto pa rin naman daw talaga niya, subalit nangyari na nga ang aksidente. Hindi ako kumbinsido. Lalo pa, alam kong kaliwete siya. Salamat sa pakikinig, DJ MMK. Mahihinuha mo kaya? Nagmamahal, LJ. Simulan nating maghinuha dito sa MMK. Mahihinuha mo kaya? Saang lugar nagtungo si Paolo? Strawberry jam at taho? Lengua di gato? Mahihinuha mo kaya? Tumpak, Baguio. Anong okasyon ang maaari pang daluhan ni Paolo sa hinaharap? Ating narinig na baby shower ang dinaluhang kasiyahan ni Paolo. Kung kaya't, may ideya ka na ba kung ano ang maaaring sumunod na okasyon matapos nito? Tama ang iyong hinuha. Binyag. Aling braso ang nabali o naapektuhan ng aksidenteng nangyari kay Paolo? Natatanong mo siguro, paano ko malalaman kung kanan o kaliwa? Subalit kung matalino kang nakinig, mahihinuha mo ang sagot. Hindi kumbinsido si LJ sa hindi pagbimensahe ni Paolo dahil di umano kaliwete ito. Ibig sabihin, mahihinuha sa linyang ito na ang hindi naapektuhan ay aling bahagi kaya? MMK, mahihinuha mo kaya? Tumpak, kanang braso. Tukuyin ang kaugnayan ni Paolo kay LJ. Nahinuha mo ba sa mga patunay o ebidensya? Nagpaalam si Paolo kay LJ? Dapat kasama ni Paolo si LJ? Dapat magmensahe si Paolo kay LJ? May pagpapahalagang magpaliwanag si Paolo kay LJ? Nahihinuha mo rin ba? Mahusay! Mahihinuhang si LJ ay kasintahan ni Paolo. Binabati kita sa naipamalas mong galing sa paghihinuha mula sa masuri, masusi at matinik na pakikinig.
Natapos nating saksihan ang pakitang turo sa bida, bibo at bonggang pausong estratehiya na wiskwelahan, biyaheng tungo sa kaalamang pinakikinggan na nagtampok ng iba't ibang gawain, kantalastas, sinemoji at MMK sa mapanuring pakikinig gamit ang paghihinuha. Sa pagtatahi ng konsepto, nakita ng guro ang potensyal ng wish bus bilang temang naging inspirasyon ng wiskwelahan at tayo ay bumiyahe ng hindi nabagot sa mga nakaaaliw na gawain sa pakikinig nang hindi namamalayang narating natin ng sabay-sabay ang ruta ng pagkatuto. May nais tiyakin ang estratehiyang natunghayan sa pagtuturo at pagkatuto. Sa usapin ng pagtuturo, dalawa ang kumalas at lumakas. Kumakalas ang estratehiyang wiskwelahan sa nakasanayang pagtuturo ng paghihinuha na kadalasang nakakulong sa aralin ng pagbasa. Lalo't ang pakikinig ay isa sa kasanayang napakahalaga ngunit madalas malampasan dahil may nosyon na mahirap itong ituro sa paraang nakaaaliw. Lumakas. Tinitiyak ang pagpapalakas sa kasanayan ng guro sa mahusay na pagpapahayag pangkomunikatibo. Sa wiskwelahan, na-flex ang talento ng guro sa pag-awit sa kantalastas. Na-flex ang pagiging inabatibo ng guro sa pagbuo ng mga bagong katawagan sa estratehiyang ginamit at sa pagtuturo ng mga konsepto ng aralin. At na-flex ang pagbasa ng madamdamin, may angkop na tono at emosyon sa pamamagitan ng radyodrama. Tinitiyak naman ng estratehiyang ito sa pagkatuto ang tatatak at tatahak. Tatatak, magmamarka at pangmatagalang dadalhin ng mga mag-aaral para matalinong makapaghinuha sa pamamagitan ng analitikal na paghahanap ng mga ebidensya mula sa pinakinggan. Pamilyar marahil kayo sa ganitong usapan sa klase. Klase, humanda sa 10 item na quiz at kumuha ng papel. Ma'am, 1 whole po. Isa ito sa patunay ng kahinaan ng mga mag-aaral sa pakikinig. Nawa, ito ay maging ganito. Klase, humanda sa 10 item na quiz at kumuha ng papel. At kusang kukuha ang mga mag-aaral ng angkop na sukat ng papel mula sa tamang paghihinuha sa impormasyong narinig. Tatahak, sapagkat malayo ang mararating, makapaglalapat ng mga tiyak at matalinong paghihinuha sa mga susunod pang danas sa realidad at buhay. Sa nangyayari sa paligid, sa intensyon ng nagsasalitang politiko, sa sinabi ng iyong guro, sa mga panuntunan sa akademiko, at sa mga karaniwang usapan kasama ang kaibigan. Sa ating paghihiwalay, iiwan ko kayo ng pahayag na
Sa paghihinuha, may tiyak na sagot na nakukuha, lumalampas sa mga hula at haka mula sa matitibay na palagay na nalilikha. Isang mabinhing pag-aani ng kaalaman at kasanayan upang maging makapangyarihan sa ating sintang larangan. Ako si Binibining Bernadette S. Santos, ang tampok sa Demo Panayam ngayong binhi 2021. Hanggang sa muli.